Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw na po tayo ng Miyerkules. Ika-23 na po sa buwan ng Hulyo 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, at narito na ang Bandera News Primetime Edition ngayong umaga po ng Wednesday. At tampok sa ating mga balita, itong magandang development dito ho sa Maguindanao del Sur at maging sa Bangsamoro Government, kung saan naging matagumpay itong dialogo, pagpupulong na pinangunahan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua at itong 24 na mga alkalde sa lalawigan ng Maguindanao del Sur kasama ang militar, kung saan tinalakay ang mga solusyon, ang mga kinakaharap na problema na kinakailangan matugunan tulad ng mga peace and order concerns at mga development programs. Sa panayam ng Bandera News kay Chief Minister Abdul Rauf Makakua, sinabi nito na unti-unti nang napapalapit ang puso ng mga local government officials sa Bangsamoro Government. Ito ang kanyang binigyang diin kasunod ng matagumpay na pakikipagdialogo sa 24 na mga local chief executives sa Maguindanao. Ayon kay Chief Minister Makakua, napakahalaga ng dialogo upang mabigyan daan ng mga local chief executive na mailabas at maipaabot, maiparating ang mga issues at concerns na kinakaharap sa kanilang mga munisipyo. Tiniyak naman ni Chief Minister Makakua na matutugunan ang bawat mga isyung nabanggit ng mga alkalde na naaayon at sa magandang sistema. Maliban dito, ayon kay Chief Minister Makakua, mas napapalapit na rin ang puso ng mga local government official sa Bangsamoro Government. Narito ang kanyang pahayag. Ang nagiging resulta nito is nagiging magkalapit yung mga puso since nalaman natin yung problema nila, then meron naman tayong tugon sa mga problema nila. Even yung mga tugon na yun hindi pa naman automatic. What is important is nalaman natin kung meron man silang problema. So by knowing the problem alone is we have already addressed 50% of the problem. So ito yung maganda dito. Aside from that, at least unti-unti nating napalapit yung puso ng mga local government natin sa BARM. After all, silang constituents ng BARM. It's only proper for the BARM to know their problem in order to address the problem accurately or ma-address natin problema natin sa napakagandang sistema. Kaysa sa ang sabihin natin, baka may problema si ganito, baka may problema si ganon, baka diyan tayo na disgrasya sa mga baka-baka na yan. Kaya nga, kailangan accurate. With this situation, we learn the problem accurately kasi nanggaling mismo sa bibig nila yung mga problema. Na-came up yung mga problema hindi naman masyado, pero yung na-came up na mga problems, normal na lang na kailangan. Like for instance, yung evacuation center. Yung evacuation center na yon, mandated yun na kailangan gawin. Kailangan nangyayari noon, mayroong hindi natapos. As I explained to them, na may nangyayari na naabutan ng transition, yung pera ng BARM na project. So, yung
pero yung project ng ARM na yun, we have to continue that kasi sayang naman yung pera na yun na nandyan na hindi rin magagamit yung building na yun na evacuation center, hindi natapos. So kailangan tapusin natin. Security concerns, naririnig naman natin na even the mga mayors hindi naman masyado nila pinalabas yung security concerns. The only thing is, we don't have this vertical conflict already. Meaning, from yung noon na kalaban natin gobyerno. What we have now is a problem of horizontal problem. Meaning, nagiging social, yung RIDO, ganun. So, we have also to address this RIDO because even sabihin natin, hindi naman malaking problema, pero yung image nakakasira pa rin. So, ito pumasok yung role ng mga local government sa RIDO settlement na ito. Na akin is napakagandang opportunity ito na ginawa ng 6ID. Gagawin natin ito, maybe we can replicate this to other local government units sa VARM para namang ganun din, makita rin natin yung kung baga sa sakit, yung doktor kailangan makita niya talaga yung patient, kung ano talaga yung pwedeng i-address sa sakit ng patient. Otherwise, kung hindi mo talaga makita, pumasok ka doon sa baka sakit ng ngipin, hindi pala sakit ng ngipin, kaya sakit ng ulo, mali yung pag-address natin sa problema. Napakaganda naman ng gesture nila. They participated, yung mga problema, hindi naman sila nag-hesitant na sabihin yung mga problema nila. And that's a good sign that everybody is concerned to our problem. Salamat naman sa inyo, na mga bini, at least nandito kayo na parang kasama sa paghahanap ng peace na sitwasyon, peace and order na sitwasyon. Because media has really very important role in informing our people what's going on in our community. So una, nagpapasalamat kami sa inyo. Pangalawa, nagpapasalamat kami sa 6ID for this very good arrangement and opportunity that they have rendered to me and to the mayors so that they can voice out all their concerns regarding mga municipalities. So, with this, lahat-lahat ay pasalamatan natin sila. Particularly, our nasa taas yung Panginoon. Kailangan pasalamatan natin because without Allah, without the Panginoon, mahirapan din tayo sa lahat-lahat ng mga gagawin natin. So, ganun lang. And development sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Isa sa hangarin natin yun, no, na sana lahat ng nasa kabilang bakod ng kapayapaan ay sumama sa atin, makiisa, dahil ang layunin naman talaga natin ay kapayapaan. Diyan natin makikita na parehas ng natura ng ating Chief Minister kanina na ang kapayapaan ay walang kulay. Hindi kulay green, hindi kulay pula. Iisang kulay ang kapayapaan. Kung sa atin pa, kulay puti. Sa narinig niyo siguro, no, ang pinaka-issue nila yung mga project na nahinto dahil nakulayan ng politika at ang turan ng ating butihing Chief Minister, itutuloy nila lahat ng project nang walang kinalaman yung politika. Dahil sa kanya, at alam namin, ito rin naman ang tama, na ang development ay walang kinalaman sa politika. Isa sa malaking natin yung security, at makikita nyo naman, sundalo, kapulisan, nagkakaisa. At inihingi natin yung tulong lahat ng nandito, particularly yung mga local chief executive na makiisa, tumulong sila tulad ng panawagan ng ating commander, General Gumiran. Itong nangyaring dialogue kanina, no, sabi nga ni Chief Minister, magandang ituloy-tuloy siya at kami naman palaging nakasuporta sa ganito dahil wala naman kaming ibang hangad kundi kapayapaan. So in-encourage namin yung lahat na sana tulungan kami, 10 ng mga tiga-media na papasalamat ako sa inyo na nandito kayo palaging hinahatid sa ating mga kababayan
yung mensahe ng kapayapaan. Si 601st Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato at kanina po si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa dito ho sa matagumpay na dialogo sa pagitan ng mga 24 na alkalde sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Samantala, ipinaabot din ni Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur Mayor, sa Jid Andre Sinswat Apatuan sa ginanap na pagpupulong sa pagitan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang peace and order concerns o mga kinakaharap na suliranin ngayon sa bayan na may kaugnayan sa peace and order. Kabilang dito ang pagpaslang sa municipal engineer na si Arif Malang at ang bakbakan ng dalawang grupo sa barangay Linantangan na nagresulta ng paglikas ng mga residente. Hiniling ng alkalde ang tulong ng militar, PNP at BARM government na maresolba ang mga problema na ito at para mapanatili ang kapayapaan at katahimikan sa bayan. Nagpapasalamat si Mayor Sajid Andre kay CM Makakuwa sa inisyatiba nito na magkaroon ng pagpupulong para maiparating sa ng mga local government executive ang mga problema sa kanilang lugar. Nagbunga naman ng maganda ang dialogo dahil nagkaisa ang mga alkalde sa pagsusulong ng kapayapaan at progresibong Maguindanao del Sur. Sa bayan naman ng Buluan sa Maguindanao del Sur, si Mayor Ibrahim Jong Mangudadato ay naiparating din ng alkalde kay CM Makakuwa ang mga kinakaharap na problema at kinakailangan na matugunan sa tulong ng BARM government. Sinabi ni Mayor Ibrahim Jong Mangudadato sa panayam ng Bandera News na nagpapasalamat ito dahil nagkaroon ng pagkakataon ang mga alkalde na mailatag ang mga kinakailangan ng mga solusyon sa mga kinakaharap na problema in terms of peace and order at mga development programs. Narito si Mayor Dato Ibrahim Jong Mangudadato ng Buluan Municipality. Kanina po, nililate po ako kanina. So, dumating ako doon na sa open forum. Maganda masyado yung hadikay ni ICM kanina kasi papaano matugunan, ma-address yung kung ano man yung mga problema ng bawat isang munisipyo po. But nung ako dumating na po, parang nabigla sila. Kasi open forum yun sinamantala ko na. Number one doon na concern ko about doon sa health namin sa Buluan. Kasi ang district hospital ng Buluan is composing of 6 municipalities. But the problem there is ang dyan na na-open dyan is 200 capacity, bed capacity. But ang problema na dumadating dyan na MOEE, according to my source, is 25 bed capacity lang ang nabibigyan ng MOEE. So kawawa masyado dyan yung mga nurse natin dyan at saka mga empleyado natin dyan na iba. Number 2, ang concern ko naman, dito naman sa Buluan River natin. So itong sa Buluan River natin, ang catch base dyan is si SKP. Bago yan dadaloy dito sa Kiligawasan. So kailangan yan, siguro mabigyan ng pansin na masisild natin yan kasi maski ano pang programa ng dyan, BARM government dyan na reprapment o ano man dyan, wala rin, sayang din Number 1 dyan na natin, may imbita natin dyan is si some part of South Cotabato. Kasi lahat ng tubig nila dito yan dalaw sa may Buluan Lake. So adjacent yan na si North Cotabato, andyan rin. Si Sultan Kudarat, andyan rin. So, yun na nga, nasabi ni ICM kanina, sabi niya, itatry natin yan, titignan natin kung capability ba dyan si BARM o si National Bank may hawak niyan. Then number 3, doon naman sa devolution, kung paano natin ma-implement. Actually, na-implement na pala yan, kaya nanalo na dyan ang Mandanas na-aproba na yan, but ang problema pala, implementation. Kasi once na ibaba na yan sa amin ng mga local chief executive, mag-earn kami dyan ng income generating. So, yun siguro ang kagandahan dyan, yung nasabi ni Chief Minister kanina, sabi niya, parang ko yung Mandanas case na yan. But ang problema dyan, ako pa yung tawag dyan, yung senior Chief Minister. Senior Minister,
So sabi niya, hindi ko na yun na-review kung paano na bang nagiging tugon doon. So sabi ko, sir, sana sir, maano man ninyo, at least makikita natin. Unang-una dyan, si Mapar, may ano na yan, may diretso na yan sa kay local government. Pangalawa, si mga fire marshal natin. Pangatlo, si Health. Pang-apat, si DepEd. So, maganda masyado yan kasi pag ibaba na yan sa sa mga local government natin, may kukunan na si local government na kung paano niya makabili ng mga gamot na hindi na dadaan doon sa kay Chief Minister o doon pa dadaan sa kay Arechio. As of now po, within 100 days sa pag-upo ko, baka kung papalarin tayo, makalagay kami ng Islamic Blood Bank sa Buluan. Ngayon naka-PhilGeps na, nag-draw na tayo doon ng 7 ambulansya kasi 7 barangay lang and then 2 patrol car. Siguro na yan, may August 5 bidding na yan. Sa security naman natin doon siguro okay naman ang Buluan ngayon Nagkaka-abnormal man lang ang yung peace and order natin doon dahil itong nakaraan na mga eleksyon. So, alam rin natin kung sinong naggugulo, hindi na ako magbanggit ng pangalan. But ngayon, wala na sila doon. Stable naman ang mga tao ron. Ang problema ko lang dyan, kung paano namin makikita doon sa local government of Buluan na yung small enterprises ng programa ng DSWD. Kaya ang kawawa dyan, yung nagtitinda dyan. Ano bang assistant ng DSWD sa atin? So yun nga, lahat naman apektado ang nangyari sa Buluan. Tignan ninyo noon, nung andyan pa yung mga hindi natin pangalanan kung sino-sino man dyan, alas 6 pa ng gabi, wala nang taong umano dyan Maski yung mga balot vendors namin, wala na balot vendors pa kaya, pati yung mga vegetable namin dyan, kawawa Hindi lang, ako po ay nagpapasalamat sa ating ICM na natugunan niya kung ano man yung nasabi ko sa kanina, sana as soon as possible, ma-action ng kaagad po yun. So, maganda masyado yung ginawa niya na gano'n, na consultation sa lahat ng Chief Executive. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat kami sa ating butihing Chief Minister, Chief Minister Abdurauf Makakwa, dahil sa efforts na binigay niya at pinagkaloob sa atin na masama kami yung mga mayors at yung mga vice mayor dito sa pagpupulo ngayong araw. Dahil nagkaroon ng dialogo yung ating mga executive sa ating Chief Minister para maitanong at sumangguni yung ating mga mayor sa kanya. Unang-una yung napag-usapan doon yung sa peace and order yun yung pinaka-point dito dahil kasama natin yung ating kasundaluhan yung ating 6 ID sa division na sila yung naging tulay sa pag-organize nito at maganda yung usapan na dapat maayos at mapag-usapan yung mga security measures doon sa ating mga local government unit at mapag-usapan kung ano yung mga dapat gagawin na mga hakbang upang hindi na maulit yung mga nangyayaring mga gulo doon sa mga local government unit, sa mga municipality na nagkakaroon ng mga hidwaan doon sa mga rido at mga political problems doon sa mga lugar. Sa munisipyo ng Buluan, ang concern na rinaise ni Mayor Jong is yung unang-una sa lahat is yung ating full devolution ulit. Dahil pinupush, nagkaroon kami ng bineo, ibig sabihin yung mga newly elected officials, nagkaroon ng parang summit doon sa Davao at pinupush ng ating MILG na magkaroon gawin ng full devolution yung ating mga municipality. At pangalawa, yung aming yung ating Buluan Lake dahil kung nakikita natin hindi lang sa Pilipinas buong mundo is nagkakaproblema na tayo ng baha So gusto ang iniraise ni Mayor Jong doon is paano magkaroon ng
solusyon doon sa problema na yon. So pangatlo is yung aming tawag nito, yung peace and order din, no, doon sa lugar. So isa yun sa ating mga naging mga pahayag ni Mayor Jong doon sa kay Chief Minister kanina. Unang-una sa lahat, yung priority namin is magkaroon kami ng doon sa education namin, no. Is actually wala na kami munang pinasa na batas sa ngayon, pero ang gagawin namin is magkakaroon kami ng first MPOC namin at pag-uusapan namin doon kung ano yung mga dapat na mga measures na gagawin namin at paano namin implement yung mga dating batas, no, kasi ni-review namin yung mga dating batas na pwede pa naming i-implement ulit, no, na hindi pa nag-lapse doon sa 5 years na binigay para doon sa ating mga batas. So titingnan namin. So hanggang ngayon nagre-review pa rin kami sa mga dahil alam naman ng Dato at si Buluan Mayor Dato Ibrahim Jong Manguna Dato sa kanilang mga na-erase, na ipaabot, na iparating na mga concerns. May kaugnayan sa peace and order at development concerns sa ginanap na pagpupulong dialogo sa pagitan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua. At patuloy sa ating mga balita, patay naman ang isang commander ng Moro Islamic Liberation Front habang isang babaeng tinamaan ng ligaw na bala sa naganap na pamamaril sa Dansalan Elementary School sa Barangay Panagtaban, Radyaboyan, Maguindanao del Sur. Kinilala ang napatay na si Commander Buntok Utap, isang aktibong MILF commander sa ilalim ng 106 Base Command. Tatandaan na bago lamang na isagawa ang Rido settlement sa pagitan nila MILF Commander Buntok Utap at sa Barangay Panagtaban at Nurudin Uto sa pangungunan ni 601st Infantry Brigade at ng 33rd Infantry Battalion at ng LGU. Agad na kinuha ng mga kanak ni Commander Buntok Utap ang kanyang mga labi at inuwi sa kanilang pamamahay. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng pulisya hinggil sa naganap na shooting incident. Samantala, binawian din ng buhay ang isang kilalang radio commentator sa Surigao del Sur matapos na pagbabarilin sa Barangay Bosco, Mangagoy sa Bislig City. At kinilala ang biktima sa pangalang si Erwin Segovia na isang kilalang commentator bilang Boy Pana sa kanyang programang 98.1 Barangat Radio sa Bislig. Papawinasan ng biktima sakay ng single motorcycle. Nang pagsapit nito ay bigla na lamang pinagbabaril na hindi pa matukoy na salarin. Nagtamo ng tama ng bala sa katawan ng biktima na dahilan ng kanyang kamatayan. Ipapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Matagumpay naman ang isinagawang interagency coordination meeting sa pangunguna ng Police Regional Office BAR, Police Brigadier General Jason De Guzman, kasama ang commander ng Western Mindanao Command, AFP, at ang Coast Guard. Ito po ay may kaugnayan sa ginagawang paghahanda para sa nalalapit na BARM parliamentary elections. Layunin ng pagpupulong ay lalong mapalakas ang seguridad at ang mga ginagawang pagpaplano para matiyak na maging tahimik at mapayapa ang halalan. Nakatakda ang eleksyon sa October 13, 2025. Binigyan din ito na isang pangako ng PNP, AFP at Philippine Coast Guard na isang matanin na maging mapayapa at kapani-paniwala ang magiging resulta ng halalan. Isa na namang matagumpay na drug by bus operation ang ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang high-value target sa bahagi ng Notre Dame Avenue, Barangay Martinez, Poblacion 4, Cotabato City. Ang operasyon ay pinangunahan ng PIDEA Maguindanao. Kinilalang na arestong suspect na si alias Jomer, 31 years old, driver, at isang alias Abubakar, 31 years old, at isang magsasaka. Nakumpiska sa operasyon ang 5 pirasong plastic sachet ng shabu na mayroong bigat na 25 grams. Isang yung nakuhang buy bus money, isang unit ng mobile phone at 2 wallet at identification card. Ang mga suspect ay naharap na ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165.
Labis naman ang kasiyahan ng nasa mahigit 1,000 mga residente sa bayan ng Radyaboyan at Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur na nakatanggap ng food pack mula sa pamahalaang panlalawigan at DSWD Region 12. Ang pamamahagi ng ayuda ay bilang tugon sa direktiba ni Maguindanao del Sur Governor Dato' Alimid Timbang na bigyan ng tulong ang lahat ng mga mamamayan lalo na higit naman nangangailangan. Kabilang sa hangarin ng pamahalaang panlalawigan ang makapaghatid ng agarang tulong lalo na sa mga apektado ng natural calamity at maging man-made calamity. Tiniyak ng provincial government na prioridad ang kaligtasan ng buong mamamayan ng Maguindanao del Sur. At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong umaga po ng Wednesday. Sa ngalan po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba, ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Pantera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Pantera. Iwawagayway ang Pantera ng Balayang Pamamahayag.